Lingid sa ating kaalaman ay nag-file pala ng petition for certiorari and prohibition itong si VP Sara doon sa Supreme Court upang pigilan ang impeachment proceeding sa kanya. Bakit ganon? Akala ko ba siya ay hindi natatakot at wini-welcome niya ang impeachment proceedings na yan dahil sinasabi niya wala siyang kasalanan. Kaya ngayon nakakapagtaka naman na sa pag-file niya ito ay talagang palihim nilang i-file itong petition na ito. At kung hindi pa nagsalita yung spokesman ng Supreme Court na totoo nga na nag-file ng petition si Vice President Sara Duterte sa Supreme Court ay hindi pa malalaman ng publiko. Ngayon, hindi naman po pwede yung pagpa-file na yan ng petition for certiorari and prohibition sapagkat ang impeachment proceedings ay isang karapatan ng Kongreso na inherent and plenary sa kanila. Walang pwedeng makialam dyan. Hindi yan pwedeng pakialaman ng Supreme Court. Hindi rin yan pwedeng pakialaman ng Presidente. At dahil ay nasa ilalim tayo ng saligang batas kung saan ay ginagalang natin ang principle of separation of powers. No? Kaya hindi nila pwedeng pakialaman yan. At ang Kongreso at itong Senado ay pwedeng mag-proceed yan sa impeachment complaint na yan nang hindi sila pwedeng pigilan ng judiciary at ng Presidente. Ganon. Pero ang nakakapagtaka lang at nakakatawa kasi akala ko ba hindi siya natatakot, no? Kaya kung ako dito kay VP Sara, mag-resign na lang siya. Yun ang pinakamaganda niyang paraan dyan upang makatakbo pa siya sa 2028 for president. Kasi kung matutuloy ang impeachment na yan at siya ay matanggal na, ang kaakibat ng desisyon na yan, hindi na siya pwedeng tumakbo sa 2028. Kaya ako, gusto kong mag-resign siya para makatakbo siya sa 2028. Hindi ko gusto na siya ay manalo. Hindi yun ang nasa isip ko. Kundi gusto ko silang mapahiya. Dahil kiniklaim nila na sobra-sobra yung suporta ng taong bayan sa kanila, na number 1 siya, keso ganun-ganon. Dito mapapahiya sila sapagkat in 2021, nagkaroon ng internal survey ang Malacanang. Inutos sa mga congressman na mag-conduct sila ng internal survey upang malaman kung sino ang pinakamalakas na kandidato sa pagka-presidente. At doon ay lumabas na si BBM yung number 1 at malayo ang agwat sa number 2 na si Leni Robredo. At ang pangatlo ay si Isko Moreno. At si Sara ay pang-apat lamang. Malayong-malayo siya. Kaya nga, hindi na siya tumakbong president kasi alam nila, talo siya. Alam nila, wala siyang boto kumpara kay BBM. Kaya nga hindi na siya tumakbo. At nag-file lang siya as mayor. Kaya lang, kinausap siya ng isang family friend na lawyer din na ang sinabi sa kanya, kung ikaw ay hindi tatakbo ngayon kahit na anong national position, ang mangyayari, makakalimutan ka na ng mga tao dahil sikat ka lang ngayon dahil ang tatay mo, presidente. Pero pag bumaba na sa pwesto yung tatay mo, hindi na presidente, wala na rin yung kasikatan mo. Kaya ang ginawa niya ay tumakbo siya na vice president under BBM. Kasi nga naman, kung kay BBM, sure winner siya. Kaya yon. Pero pag president, wala, napakalayo niya. Kaya hindi siya tumakbo.